Ito ho muna 'no, meron ho kayong pahayag over the weekend nga 'no, na kapag po, nalublob sa tubig ang, labi ng tao, kaninyo hindi po, naaagnas ang mga buto. Puwede ho ba na do'n tayo muna magsimula po, Secretary, please. Ano po ang paliwanag ho dito? Kasi naman ang buto ay isang solidong, materyal at, ito ay talagang hindi naaagnas at ang maaagnas lamang ay yung mga flesh 'no, mga fats na kadalasan, makikita naman natin kapag sinauna, na mga hinukay na mga taol ay buto na lang ang nakikita. Ito po yung dahilan sa, decomposition o pagkaagnas at ito po ay napapabilis kapag may oxygen tulad po ng mga dahon, na nahulog diyan sa Taal Lake. 'Pag nahulog po yan, naagnas po yan, pero 'pag sumobra ang dami naman ng mga dahon, at mga feeds, nauubos yung oxygen sa ilalim ng Taal Lake kaya nag-iiba ang kondisyon sa ilalim noon. At, doon ko binanggit noong, Sabado nga na, yung ilalim, ng, Taal Lake ay wala masyadong oxygen. At minsan kapag gano'n, baka mahina ang mabagal ang pagkaagnas kung nahulog do'n. Opo, kaya ho ba nagkakaroon po ng fish kill, gano'n ho ba yung Secretary? Tama po 'yon. Kung mapapansin niyo paminsan-minsan sa Taal Lake, nagkakamatay yung mga isda sa kadahilan ng 'pag kunyari may biglang buhos ng ulan bago lang ang start ng rainy season, yung malamig na tubig pupunta sa ilalim, madi-displace niya at mapapaangat yung tubig sa ilalim ng Taal na wala masyadong oxygen at umabot sa mga fish pens and cages, nagkakamatay ang mga ito. Dito po sa usapin nga po ng mga labi umano na itinapon dito po sa Taal Lake, meron ho bang kaibahan ang tubig sa Taal Lake, considering po na ito ay nasa malapit po sa bulkan at sa pangkaraniwang pong lake water, sir? Hindi naman acidic ang tubig sa Taal Lake kahit nandoon sa gitna niya ang Taal Volcano. Yung main crater ng Taal Volcano, yun po yung acidic. Pero wala naman pong significant o malaki ang exchange ng tubig sa main crater ng Taal Lake. Kaya wala naman pong problema pagdating sa acidity ng Taal Lake. Normal lang po yan. Opo. Considering din po na nakailang putok na ang Bulkang Taal, yun ho bang abo na nanggagaling sa Bulkang Taal at ito po ay dumadapo sa Taal Lake? Eventually ho ba nababa po itong abo na ito at wala ba itong epekto rin doon po sa quality of the water, sir? Well, kung sa unang sabog ng bulkan, depende yan sa dami ng abo, siyempre magkakaroon ng konting acidity pero malaki po masyado yung lawa, ah, para maapektuhan and with time, bumabalik sa yung normal. At kaya madalas po kung kahit sumabog ang bulkan, wala namang namamatay na isda. For example, sa 2020 eruption.